JP, nasa mga magkano na ba yung nababawas sa kita sa pamamasada ng mga jeepney driver? Aga doon sa mga nakausap natin na tsuper ng mga tradisyonal na jeep, kung dati umaabot pa ng nasa higit 1,000 piso yung kanilang kinikita sa maghapong pamamasada, ngayon naglalaro na lang nila sa 700 to 800 pesos. Ito nila ay bunsod nung 11 linggo ng sunod-sunod na serye ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. Dumadaing na ang ilang mga tsuper ng jeep dahil sa panibagong taas presyo ng langis ngayong araw. Partikular ang mga tsuper ng mga tradisyonal na jeep sa 2 pesos and 50 centavos na dagdag sa presyo ng diesel ngayong araw, nasa higit 60 pesos nila yung kada litro o dagdag sa kada litrong gastos sa higit 20 litrong konsumo nila sa isang araw. Sa mga natanong natin kung dati gumagastos lang sila ng nasa 1,000 o 1,000 pesos hanggang 1,200 pesos na krudo, ngayon nasa 1,500 to 1,600 pesos na ang kanilang gastos. Nasa halos 500 piso na nila ang nawawala sa kanilang kita. Sa 11 linggo ng serye ng oil price hike, nasa higit 17 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel. Sa ngayon, lumalagpas na sa 70 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasoline station. Reklamo din nila na hindi naman lahat ng mga tsuper ay makakakuha ng fuel subsidy kahit pa sinimulan na ang distribution nito noong nakaraang linggo. Karamihan nila sa mga tsuper ng jeep ay nakikipamasada lamang at mayroon namang mga tsuper na hindi kwalipikado sa programa dahil hindi nakapangalan sa kanila ang prangkisa ng mga inilalabas nilang unit. At aga, isa nga sa inaabangan natin mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay kung maaprubahan yung pisong o yung hirit na pisong provisional fare increase o yung dagdag na piso sa pamasahe. Kabilang yan o kasama yan doon sa mga petisyon ng mga transport group na nakatakda namang dinggin sa September 26 sa susunod yan na Martes. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. JP, mabigat talaga sa part ng mga driver itong pagtaas ng presyo ng gasolina at yung ilan ay hindi pa rin nakakatanggap nitong tinatawag na fuel subsidy. Ano ba yung dahilan, JP? Bakit hindi pa nakakatanggap yung iba nitong fuel subsidy? At ano yung aksyon na dapat gawin ng mga concerned na tao dito sa kalagayan na ito, JP? Agas sa ngayon, meron tayong request sa LTFRB na makakuha ng panayam o kahit yung datos kung ilan na ba yung nabigyan nila ng fuel subsidy. Para malaman natin kung ano yung update at ano yung naging problema sa halos 1 linggo na nga nung simulan nitong distribution nito. Pero dun sa naunang paliwanag ng LTFRB, hindi kasi agad na ipapadala, kagaya ng mga nakausap natin, merong mga may hawak ng fuel subsidy card na hindi pa agad na ipapadala o hindi pa na ita-transfer yung amount ng fuel subsidy na dapat nilang matatanggap. Ang sabi kasi dyan ng LTFRB, nasa land bank na yung proseso kung gaano katagal bago mai-transfer yung mismong fuel subsidy na matatanggap ng mga operator. Pero sa ngayon, Aga, para magkaroon pa tayo ng detalye tungkol dyan sa iyong natanong, aantabayan na natin, meron lang daw nilang pagpupulong yung mga opisyal ng LTFRB at susubukan pa nating makakuha ng mas detalyado pang sagot tungkol dyan sa yung iba na nade-delay nga at hindi nagiging kwalipikado doon sa programa ng fuel subsidy, lalo na idinadaing na yan ngayon ng mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Aga? Alright, maraming salamat, JP Nunez.